I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yung nakikita ko? Talaga naman. Yan po si Pangulong Marcos Jr. Nagpunta po guys ng Occidental Mindoro. Binisita niya mga kababayan ang tagtuyo, no? Ang problema ng ating mga kababayan diyan. So kailangan ang agarang tulong sa kanila. Lalo na mga magsasaka natin, mga fisheries, mga mangingisda, nakikita nyo yan? Yung nasa likuran yan. Nako, mga bes. Mga makinarya po yan para sa mga magsasaka. So basahin ko dito guys ha. Very short lang ito, no? Ayan, no? Na magbabahagi ang pamahalaan ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa San Jose, Occidental Mindoro sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. Wow! Yan ang sinasabi ko. Kahapon po yan, 23 ng 2024, April. So dahil dito mga kababayan, kung nakikita natin ng Pangulo, hindi natitigil sa pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong, hindi ayuda yan. Iba po ang ayuda kaysa pagbibigay ng mga tulong na makinarya, mga bangkang dimotor, mga 20 milyones. See, nakita nyo to? With the key, mga susi. Nako, yan po sa mga magsasaka po yan sa Occidental Mindoro. Pero alam nyo mga kababayan, grabe yung mga lupa doon talaga, bitak-bitak. Kahit dito sa amin talaga, sobrang init. So dahil dyan, ayan, ang Pangulo, talaga naman, hindi lang po mga Marcos supporters na nakakatanggap, pati ang mga DDS at ang mga Dilaws. Imposible naman hindi makakatanggap ang mga nambabati ko sa Pangulo. Marami dyan guys sa Occidental Mindoro actually, no? So dahil dito mga bes, nakikita nyo yan? Wow! Sabi ko na nga ba yun, no? Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., ang puso niyan ay para talaga sa mga magsasaka. Kahit ipinanganak yan na may kutsarang ginto sa bunganga, pero ang puso niya yan, maunawain. May malasakit sa mamamayang Pilipino. Mahal niya ang bansa niya, no? Bakit? Naku, tingnan nyo yan guys, mga bangkang dimotor, di kayo naloka. Congratulations sa mga mangingisda. Ano ngayon sa mga bumabati ko sa Pangulo? Tapos sasabihin nyo, mag-resign BBM. Ay sus. Tapos ipapalit nyo yung walang kaalam-alam. Hilaw pa sa pamumuno. Ultimo yung department niya nga, hindi niya kayang pamunuan. Ang daming pagkukulang sa bawat region ng mga eskwelahan. Ay sus, Mariosep kayo, wag nga kayo dyan. Siyempre mga kababayan, yan po ay kasama niya po dyan ang Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, ang mga serbisyo fair. At nandyan din kasama niya si Kadiwa ng Pangulo. Nako, talaga naman, siyempre guys, hindi po nawawala yung mga libreng bigas, no? Nandyan yan correct me if I'm wrong. Kasi ito, kagagaling lang ni Speaker Martin sa Benguet itong 21 to 22. Ito lang, isang araw lang nakaraan, 2 days ago. Galing sa Benguet, dinala doon ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nakita naman natin, nag-upload naman tayo dyan. Kompleto yun, may kadiwa ng Pangulo. Lahat, kompleto Ricardo, sabi ko sa inyo Tapos, mga kababayan, ito na naman si Pangulong Marcos Jr. Nandyan sa Occidental Mindoro. Hindi lang pagbibigay ng bangkang dimotor, Bagong Pilipinas, dinala niya Serbisyo Fair. Si DAR, si DA, si DOH, si DSWD, si DTI. Naku, CHED, marami pa, etc. Ang kadiwa ng Pangulo kasama niya. Kaya nga, pag ang Pangulo bumisita sa mga lugar nyo na ganitong klaseng pagbibisita na magbibigay ng tulong, asahan nyo mga kababayan, i-prepare nyo yung gusto nyong i-abel. Kasi libre po yan sa bawat ehensya ng gobyerno sa PSA pala, Philippine Statistic Office. Baka nawala yung birth certificate nyo, Gora, magtanong kayo, kasama ni Pangulong Marcos Jr. yan. Kaya, abangan nyo na naman sa susunod na lugar. Noko, talaga naman mga kababayan, yan ang sinasabi natin.
Oh my goodness! Ikaw na talaga, Mr. President. At may malasakit talaga yan, mga kababayan, sa ating mamamayang Pilipino. Ha? No doubt, guys. Kasi nakikita natin yung kanyang pagmamalasakit. No? Ito si Pangulong Marcos Jr., palitan yan sila ni Speaker of the House, mga kababayan. Pag hindi si Speaker, si Pangulong Marcos Jr., malaki talaga tiwala niya sa kanyang pinsan, no? So dahil dito, mga bes, shout out sa mga taga Occidental Mindoro. Kahapon po yan, guys, April 23, 2024. Para sigurado kumpleto ang araw. So yan, nakita nyo yan? Naku, talaga ng mga beneficiaries, mga biswa. Wow, ay talagang sa ngayon, kung makikita nyo sa mga survey, 31% ang suporta ng majority ng Pilipino sa Marcos administration. Kasi guys, namumulat ang mata nila, nakikita nila ang galaw ng Pangulo. Ang priority talaga is yung mga maralita na katulad ko rin. No? Nandyan yung pambansang pabahay niya, pagbibigay ng titulo ng lupa. Naku, through the Department of Agrarian Reform. At siyempre, kasama din po yung mga sekretary niya pag nagpunta sa isang lugar katulad nito. Nako, alam nyo guys, halos lahat ng sekretary ni Pangulong Marcos Jr. talagang ang sisipag, no? Parang bukod lang yung isang babae. Kasi sabi nga dito sa amin, wala pa daw bagong libro sa school nila. Hindi ko nga alam kung bakit, mga kababayan. At yung mga yata, yung correct me if I'm wrong, guys, yung mga sweldo yata ng, well, anyway, wag na natin banggitin, sa next na lang yan. So anyway, kung nakikita nyo madaming tao, grabe ito, mga bisa. So shout out sa inyo, mga Marcos loyalists and supporters, and siyempre mga DDS, nakikinabang din yan. Pero ang galing-galing nila bumati ko sa social media. Walang kundi paninira lang. Yan yung mga sekretary niya, buntot-buntot niya. Nandyan si DOH, sabi ko sa inyo ganun. Mismo dapat ang leader, ang kanilang boss dapat ang mangunguna sa mga ganyan. Nang sa ganun, yung mga sekretary niya, hindi po nag-aatubili na para tumulong din at pagkakaisa sa Pangulo. Di ba? Samahan ng Pangulo. Nakikita nyo yan? Mostly, lahat yan, sekretary niya. Di ba? Tanging bukod lang yung isang naka-white, saka yung naka-white na girl. Mga bes. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Nagbigay po ng chiki ang ating mahal na Pangulo. So, pakinggan po natin ang kanyang speech, okay? Wala na po akong ibang masasabi kundi ang magpasalamat sa ating mahal na Pangulo sa dami ng serbisyong inihahatid mula sa national government. Yes! The best. At alam nyo, ito pong mga secretary, ang kasama po ng ating Pangulo ng mga secretary, sila po ang talagang kitang-kita ko at naranasan ko, sila po ang talagang tumutulong, Simulan natin kay SAP, kay Secretary Rex Gatchalian. Kung mapapansin nyo po, noong nakaraang buwan, 88 million pesos ang pinamigay ng DSWD for cash for work. Yung mga nabiktima ng Bagyong Egay. Of course, kay Secretary Ted Herbosa, kung mapapansin din ninyo, ngayon lang nangyari sa Occidental Mindoro, walang limit ang MAIP, yung ating medical assistance for indigent patients. Kaya po, daman-daman ng ating mga sekretary ngayon na talaga namang kailangan natin yung ating mga nagkakasakit. Of course, kay Secretary Laurel, talaga namang ang agrikultura, ang ating magsasaka, sinusuportahan ang buong Occidental Mindoro since we are agricultural province. Of course, ang ating secretary, ang aking kaibigan, Benny Leguesma from the Rotary, walang humpay ang tupad
Siya po ang talagang tumutulong sa atin na nagbibigay ng tupad, no? Of course, from the DTI kay Secretary Brett Pascual. Kaya po, nakita natin ang ating kadiwa, ang ating Secretary, of course, Secretary Benhar Abalos. Napakatagal na pong kaibigan ng aking pamilya, napaka-supportive, no? Ang DILG, no? Of course, ang ating Vice Governor Diana P. Gutayag. Pagpaumanin niyo po ang ating mahal na Governor, hindi lang po nakarating, pero alam nyo, kasama natin siya ngayon sa ating isip at diwa. Medyo may commitment, meron silang Governors League sa ibang bansa, no? So, ang ating pong Pangulo, kung matatanda ninyo, noong halalan, nagpunta rito, April of 2022, doon po tayo sa Mamburao. So, nung pagpunta niya po, nakita niya ang mga kailangan ng Occidental Mindoro. Kaya po ngayon, bumabalik at ang ayuda, ang pagtulong ay tuloy-tuloy. At nagpapasalamat ako sa kanyang muling pagbalik. Talagang hindi niya po nakakalimutan ang ating lalawigan, ang Occidental Mindoro. Yeah. Pinagkatiwalaan po natin ng napakalaking boto sa unang pagkakataon ng nakaraang halalan. Yes. Kaya po, hindi na ako magpapakahaba at siguradong sabik na kayo na marinig ang mensahe ng ating bisita, ang ating pong kagalang-galang, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos. Yes! Sana sinama niyo si Sara para masabi din ni Gobernador kung ano nagawa niya. At magandang umaga po sa inyong lahat. At magsiupo po kayo at mahaba itong kwento ko. Ako mabuti naman at nabalik ako dito dahil hindi talaga pagka nakakatanggap ako ng mga report ay talagang malakas ang tama ng El Nino. Ayun, dito guys, sa lalawigan grabe. ninyo. Kawawa At yung iba, yung pinanggalingan nga namin, ay nakita namin talagang tuyong-tuyo. Kaya nandito kasama rin natin, hindi umakyat sa stage, nandyan ang National Irrigation. Ayan, si Eddie Guillen, tiga amin po ito, pero siya nailagay natin sa irrigation at marami po tayong plano. Meron tayong pinaplano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay at mapatubigan na. Wow. Para naman kahit mahinang ulan, ay meron pa tayong makukuhanan ng tubig. Ito sa pamamaraan ng dam at magbibigay din tayo yung tinatawag na solar powered pump. Ito po ay mga bomba na may solar na hindi na kailangan ikabit sa kuryente. May solar siya, may sarili siyang pinagkukuhanan ng kuryente. At ito, mabilis lang ito, hindi masyadong mahal. Maraming magdadala po kami rito para mapatubig na naman. Dahil alam naman po natin sa ating mga magsasaka, ang punot dulo, lalong-lalo na pagkapalay ang pinag-uusapan, ang punot dulo nitong lahat ay patubig. Kasama siyempre yung ayuda, kasama pa siyempre lahat ng mga ibang inputs. Ngunit kahit kumpleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kumpleto lahat ng pesticide natin, kahit kumpleto ang ating mga farm equipment, pagka mahina ang daloy ng tubig ay mababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin. Ito po ay aming ginawa. At kung titignan po ninyo, dinaanan po rin natin yung kadiwa doon sa kabila. Makita po ninyo, ito po ang aming ginagawa upang tumulong. At ang tinatawag namin dito is the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay na tumutulong. Hindi lamang DA, hindi lang Department of Agriculture dahil pinag-uusapan nga ang mga pagsasaka. At ngunit kasama na rin natin ang iba't ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento upang sila lahat
ay makipag-coordinate sa local government. Nandito si Vice Gov, nandito si Mayor, para magsama-sama at maging maayos ang pagdala ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya kasama natin silang lahat para makita nila kung ano yung pangangailangan dito. Patuloy din po itong aming ginagawa. Yung Kadiwa naman ay aming ginagawa para meron mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na ipagbili ang kanilang mga nagawa, kung ano man, mga produkto nila, ay meron silang pupuntahan para maipagbili nila yan. Kasama na dyan yung tulong ng pamahalaan at yung mga mas mura na agri-products na pagkain, lahat ng bigas, pati isda, pati may nakita ko sa kanina, marami ng asin dito. At binubuhay namin na industriya. Ay lahat po ito ay sama-sama upang makatulong. At kailangan namin tulungan dahil talagang wala tayong magagawa. At napakainit at hindi na umulan. Kailan ang last time na umulan dito? November pa siguro. Mga ganun. Ilang buwan na yun, maglilimang buwan na nang walang ulan. Kaya hindi lamang dito, pero sa buong Pilipinas, yan talagang naging problema. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong Asia. Ganyan din ang mga problema. Kaya sinama ko na lahat ng mga secretary, cabinet secretary ng iba't ibang departamento na makita nila kung ano talaga ang pangangailangan, kung ano ang kailangan gawin at para ma-implement kagad ang mga tulong na ibinibigay sa inyo. At nandyan po ang DOH, nandito ang DOH, BMAIP, yung DOLE, may tupad, ang DSWD, merong ayuda, at marami pa pong iba. Ang DA, meron daw pinag-uusapan namin doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer. Para naman meron silang hawak na pera para naman sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani. Napakahirap naman pagka talagang masyado silang gugutumin. Kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Asahan po ninyo na ang pamahalaan po ay ang national government, kasama ang ating mga legislator, kasama po ating mga cabinet secretary, kasama po ang ating local government. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin, lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino at sa iba't ibang pang problema. At yan po ay, kaya po ginawa po natin yung Kadiwa para hindi na po kayo kailangan pumunta sa opisina ng regional office o kung ano man, pati LTO meron dyan, pati DOH meron dyan, pati yung sa DOLE meron dyan, DTI nandyan din. Nagbibigay, DA, nagbigay tayo ng counting tractor at saka yung mga iba't ibang gamit para sa post-harvest facilities at saka sa mechanization ng ating mga farmer. Kaya po asahan po ninyo na ito po kami lahat ay sabay-sabay na gumagalaw para tiyakin na kahit papano, kahit na tayo ay naghihirap dahil sa pagbago ng panahon at nararamdaman natin yung climate change na tinatawag, ay asahan po ninyo, nandito po kami upang gawin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan, kasama ang local government, kasama ang inyong congressman, kasama lahat para tumulong sa taong bayan. Yan po ang aming serbisyo po sa inyo at huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami nagsasawa ng magserbisyo. Kami po patuloy din. Kahit pag-alis po namin dito, tuloy pa rin ang pag-monitor namin para tiyakin na wala namang maiwanan. At siguro alam na ninyo, ang aking pangarap para sa administrasyon na ito ay wala nang gutom. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Ganyan dapat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon naman po ay tumungo na tayo sa pamamahagi ng iba't ibang assistance na pangungunahan ng Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, at Technical Education and Skills Development Authority. Inaanyayahan po natin ang ating Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng tulong. Mula sa DSWD, mamamahagi ang ahensya ng 5,000 piso kada tao para sa 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation. Ito ay tatanggapin ng mga kinatawan na sina Eric Moreno,
So yun guys, nakita nyo? Ayan, congratulations sa mga taga Occidental Mindoro. Oh, abangan nyo ang Pangulo sa next destination niya at saka si Speaker of the House. God bless Philippines. Salamat po sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Boy, and baboos. God bless Philippines. Di wow. Nakatanggap yung mga guys yung mga DDS ng taga Occidental Mindoro. Di kayo naloka. Sana all.